Hi ma'am, good morning. The Philippine Stock Exchange dropped to its lowest in 7 months. The last time it was this low was April pa po. And last month on October 2, BDO Capital also weighed in on the PSE's performance and said that the downside risk is really, and I quote, more on the political front because our corporates are doing well. Is Malacanang still positive that we've restored investor confidence? Sa ngayon po, nakita po natin ilang oras lamang ay sinasabing nag-stabilize rin po ang value ng ating peso. So, confident pa rin po na ito ay malalagpasan ng ating gobyerno. Unang-una po dahil nandyan din po ang mga tulong ng BPOs, nandyan din po ang tulong ng OFWs, ang tourism, pati po yung mga investor updated yan, wala pang balita, alam na nila kung anong mangyari sa Pilipinas, may forecast agad sila ito sa international news. Why the Philippine stock market is worst performer, grabe talaga. At hindi ito fake news. Kahit ang Bloomberg napansin na rin tayo. Philippine SIC picks for worst performing stock market. Kung hindi na kaya, baka pwede na ibigay sa iba, Mr. President. 3 years ang tagal pa. 3 taon pa tayo maghintay, mga kababayan. Sa economic growth natin. At meron siguro mga panahon na nangyayari mga ganito. Pero ibibigay ko po ang detalye nito kapag ka po naibigay na po ang mensahe at komento ni Secretary Frederick Go at ng DOF at ni DepDef. Bibigyan ko po kayo ng pinakadetalye patungkol po dito. Pero considering ma'am nasa holiday season tayo and expect natin na mas maraming mga OFWs na magpadala, so hindi ba alarming yung na-breach na niya yung 59 level despite nga yung efforts ng government na i-boost yung confidence para sa mga investors natin? Muli, sabi nga po natin, ang detalye po ay ibibigay po natin kay Secretary Go or sa DepDef at sa DOF. At hindi po ako maaari makapag-speculate dahil mas may alam po ang nasabi kong mga ahensya. But still, ano pa lang po ngayon, October. So, malayo pa po ang Kapaskuhan at magiging maganda naman po siguro ang mga remittances mula sa ating mga OFWs at yung ano magiging negosyo na darating na Pasko.